sakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. 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 Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin, at bibigyang linaw namin ang mga katanungan. Pilipinas, ang oras 7 minuto na makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan.
with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na ho yung nasa ibayong dagat. Kumusta ho kayo? Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kumusta ka, paring Romel? Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka, parang Raymond? Ay, mabuti rin naman. Ayan. Naawa ng Diyos. Kinakamusta kita. Baka mamaya bigla ka magtampo, parang Raymond eh. Oo. Ay, pag tayo nag-uusap walang tampuhan. Yan. Hindi naman tayo senador eh. Ay, senador. Hindi naman tayo basta pero importante 'yun ha. Importante 'yan. Ang daming nangyari nitong nakalipas na mga araw, parang Raymond. At ang sentro pa rin ay ang Senado. Oo. Halo-halo. May aksyon. May comedy. May drama. May drama. Yung huli, drama. Oo, drama. May ano pa? Kompleto. Kaya itong mga bata, ang tawag nila ay Senate Flicks. Ibig sabihin, kompletos ricados. At saka hindi ka maboboring. At saka may episode 1, may episode 2, episode 3. At to be continue. Ayan. Marami pa tayong antabayanan sa madalit salita. Pati ang drama natin dito, nagamit din sa audio nila. Ay, nako. Wala. Ganun talaga. Doon naman ang sentro. Totoo naman. Nagsimula sa agawan sa liderato, napunta sa aresto, hanggat sa may putukan, may tumakas. Then ngayon, may nag-iiyak. Dahil hindi man lang daw sila kinumusta. At naninindigan si Senador Pia Cayetano doon sa huling Facebook Live niya kagabi. Hindi nyo naman kami kinamusta. Yun. Diba? May ano tayo niyan Hanggang emotional masyado si Senator Pia Cayetano during that time. Talagang kaya lang pagbasahin mo yung mga komento ng ating mga kababayan mas parang, marami ang ba't gaya ganun imbis na syempre ang karaniwang reaction pagka merong ganyan umiiyak yung mga nakakaawa ang dating normal kuyog kuyog reaction. dapat kuyog normal na reaksyon ng karaniwang tao mahabag support, ka din. Support. Mahabag ka. Mapapatangis ka rin. Kung halimbawa mababa talaga luha mo pero mga kabaliktaran yata ang reaksyon ng mas nakararami nating kababayan. Ginawang katatawanan kayo talaga sa social media. Di ba yung that ano ba yun? That night, 'di ba, na nagsalita, 'di ba? Yung nilabas natin yung video dito sa ating social media account. Sa 200 nagkomento, tinignan ko. Ni isa walang kumampi. Bakit kaya ganun? At karamihan merong na reaction di ba? Parang hindi sila kumbinsido. Ganun, yun. Di ba? Hindi sila. Parang ang dating tuloy, nag-i-NRT lang, yung ganun. I don't know, clear naman, nakita nyo naman. And then eventually, lumabas yung conversation nila sa group chat. Yung group chat ng mga senador. Na meron naman palang mga... Meron palang nangamusta. Sinabi, keep safe. Keep safe, di ba? Sabi ni Senador Erwin, pinapanalangin ko kayo dahil nung oras na yun, papunta sa Baclaran para magsimba. Bakit sabi ni Senator Pia,
wala daw, wala man lang nangamusta sa amin dito. Hindi, yung katwiran niya doon sa huli ay kung hindi pa daw, siya daw ang nagsabi kay Senator Camille Villar na sabihin niya na we are all safe. Kasi prior to that, wala daw nangumusta, gano'n. Kung alam niyo lang ang nangyari, sabi niya, di ba? Talagang very empathic very talagang yun na nga, pero well, may kanya-kanya kasing ewan ko ba, dahil kahit nung di ba yung matatandaan mo yung naunang nag-press con bakit ba ibalik natin na pansamantala, paring Raymond? Ano ba ang nagtulak kay Senator Pia Cayetano para maging ganun ang reaksyon niya, napaluha siya? Sagot niya doon sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros. Ayun. Nasabi ni Senador Rizo Hontiveros, parang walang nangyari. dapat ito imbestigahan natin dahil ilang araw lang ang nakalipas parang walang nangyari. Ay, lumalabas na parang na namin interpret. Iba yung naging interpretasyon ng kabila. Cayetano. Ang sinasabi ni Senador Risa, ano to, nagkagulo, nagkaputukan. Parang tingin nyo parang walang nangyari. Ayun, parang pinalampas lang. Oo, parang ito imbestigan natin at kung may managot, kasi unang-una, nagkaputukan, nagkagulo, tumakas yung binigyan nyo ng protective custody. Pero parang walang nangyari. Oo, ayun. Yung Ngayon, parang ang dating kay Senator Pia, anong sinasabi mo walang nangyari? Yung parang Anong sinasabi mo walang nangyari? Kita mo, nagputo ka na nga dito. Natakot kami. Natakot kami. Ayun. Bago kami humarap sa buffet table. Ganun. Bago kami nag-selfie. Bago kami nag-Facebook Live. Ayan. Kaya yun yung context noon na kaya sumagot. Later on, yun na nga lumabas yung mga na meron naman palang mga nangumusta, bumate at lahat. So parang after that, parang Raymond, sa obserbasyon mo, mukhang naimasmasa na si Senator Pia Cayetano. Kung titignan mo yung Facebook Live niya kagabi, parang hindi pa parang hindi pa nagsisink in siguro. Nanindigan pa rin siya na hindi daw talaga sila kinumusta. Ayun. Kaya tayo dapat magkukumustahan lagi. Ewan ko kasi ikaw ba walang pinag-iba? Meron pang ganun ano ba yan? Kaya nga, ewan ko tuloy. Yun. Kaya lang yung lahat ho nito bumabalik doon sa issue ng kay Senator Bato. Saan ba nag-ugat? Yun. Doon kay Senator Bato. Na ngayon ay considered missing. Fugitive na. Fugitive. Sabi ng gobyerno, pugante ka ng batas. Kaya dapat ikaw ay maaresto dahil kinikilala ang malupit dito, paring Romel, kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant of arrest mula sa ICC. Sapagkat no less than the Supreme Court ang hindi naglabas ng TRO. Hindi. Sa interpretasyon nila, the mere fact na hindi naglabas ng temporary restraining order yung Supreme Court doon sa petition ni Senator Bato para harangin yung pag-aresto sa kanya, ibig sabihin, buti nakadinig. Therefore, nagtutugma na yung kanilang paniniwala dapat i-enforce. Yan. Kontra ito doon sa stand ng bagong Senate leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano et al. Yung mga kasama na dyan, of course, si Atty. Torion, na ang sabi niya, sa kabila ng pagbasura or pagtanggi ng Korte Suprema doon sa hiniling nila na TRO at anti-order, gagamitin pa rin nila ang lahat ng available option. Legal remedy. Para hindi maaresto yung kanyang binabanggit ko pa rin, Romel, na stand ng new Senate leadership ay hanggat wala daw warrant of arrest mula sa local court, hindi nila kikilalanin yung ICC. Ayun. Yan ang doon. So,
So, alin ang mananaig Ayan. dito? Ang Senado o ang Korte Suprema? At saka mismong executive na may hawak ng warrant of arrest. Ayan. Ang sinasabi nila, valid. Well, and in fact, may utos na enforce. So, ang mga law enforcement agencies gaya ng NBI at ang Philippine National Police ay obligado na ipatupad yung naturang kautusan. At ongoing ang manhunt operation. Well, alam mo dyan, tingin ko alam naman nila kung nasaan Iniiwasan lang nila na magkaroon ng hindi magandang resulta. Kaya nga, At kaya nga may babala pati yung mga nagkakanlong. Yung mga nagbibigay ng protection. pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Lahat ng kaso pwede mong kaharapin. At meron ngang pasabi na nga si Associate Justice Carpio na ang opisyal ng gobyerno na mapatunayang ikaw yung nagbibigay ng Harboring of criminals. nagbibigay ng protection ay pwede mananagot kang managot at you could be perpetually disqualified. Ayan. Kaya nga of holding office. Kaya nga ang apela, paring Raymond, di ba, ng NBI at ng PNP, sumuko na lang peacefully si Senador Bato de la Rosa. Kaya ako minsan di ako magtataka. Alam mo, ito na yung mapatunayan natin na itong internet natin, siya na yung repository ng lahat ng record. I don't know kung meron tayo dyan. Yung sinabi niya na there was a time na in-interview siya, sabi ni Senator Bato, gusto daw niyang samahan si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Dahil kawawa naman daw yung term pa nga na ginamit niya. Kawawa nga yung matanda. Sabi niya. Wala siyang kasama doon. Kung bibigyan ko ng pagkakataon, gusto ko siyang samahan doon. Ayan. Di ba? There was a time, sinabi niya. Ito na ang perfect Dalawa time. sila ni Senator Robin Padilla. Sabi Oo din nga pala, na, maganda ang kulungan sa Sabi ba ni sa The Netherlands. At saka sabi ni Senador Padilla, kung di ako nagkakamali, kung aarestuhin niyo si Bato, isama niyo na ako. Ayun. Di ba? Kaya siguro, yan, alam, on record yan. Kaya lang, siyempre. Ay baka naman doon sa dulo hindi mo narinig. Na may pabulong silang pahabol. Joke. Ayun lang. Kayo naman, nagbibiro lang kami. Ayun ang mahirap. Kaya, hindi ko minsan, siguro ito minsan nababasa din naman natin yung ating mga kabayan. Sabi niya, be careful of what you wish for. Ingat-ingat kayo sa inyong ipinagdarasal. At kung minsan, sa mga opisyal natin, medyo bawas-bawasan yung diretso na, yabang. Medyo bawas-bawasan. Lalong-lalo na kung alam naman ninyo na talagang pwede kayong habulin sa kaso. At baka mamaya dumating ang pagkakataon, yung hinahamon ninyo, kumasa. Ayun. Ay, katulad niya ni Senador Trillanes. Dating Senator Antonio Trillanes. Ito talaga to si dating Senador Trillanes Ito to naman. Mahirap din hamunin kumakasa di ba? Ako, kaharap ako nung time na sinabi ni Senator Bato na, go ahead, Mr. Trillanes! Pusasan mo Meet my day! Sumama ka pa, magpusas sa akin! Ngayon, nung lumabas yung warrant niya, kaya sumama, Senador Trillanes, iniwasan na. Ayun. Kaya nakatayo lagi sa pinto ng Senado, ng plenary. Ba't kayo nandito, sir? Sabi ni Senator Bato, samahan ko daw yung mga NBI. Ito, kaya yung warrant. nandito ako. Para samahan ko yung mga NBI na magpo-posas sa kanya. Ayun, ngayon, naging kwento may doon. depensa naman yung kaalyado ni Senador Bato de la Rosa, si Senador Marcoleta. Kung sinabi ba ni Senador Bato na kumain si Trillanes ng alam nyo na. Dominant diba? tao. Kakain siya. May sagot si Senador Trillanes. Bakit? Ang ibig sabihin, di man ako nag-iisip. Pero kung sabihin niyang pupunta ako sa Senado, batukan ko siya, pupunta ako. Sabi niya. Talaga naman ng mga senador natin. Ewan ko itong mga kakampi ng mga na puro ang nasa isip nila, dominant tao. Di ba? Maalala mo, Senator Bato, nung interviewin ni... saan ka punta? Dumilang ako. Alam mo, parang Raymond, nakakagulat. Hindi mo aasahan sa isang kapitapitagan, honorable, magsasalita ng ganun in public.
Paano kung na-tiyempo na kumakain ka? Ayun. Hindi ba? Talagang pasintabi na lang ho. Pambihira talaga. Sa mga, Kaya Well, minsan, yun. parang Raymond, hindi mo masisisi yung iba nating kababayan na ikumpara yung Senado ng mga nakalipas na panahon at sa Senado ngayon. Hindi, kung minsan wala naman tayong ibang sisihin eh. Sino bang ibumoto yan sa mga yan? Di ba? Sino yung mga bumoto sa mga... Ay, nako. Gusto ko lang. Wala naman tayong ibang sisihin eh. Tama. Sabi Sino nga bang naggawang number 1 senator si Robin Padilla? Senador Robin Padilla. Di ba? Sino bang bumoto para iluklok yung mga nandyan sa Senado? Minsan ako na nandyan, assign dyan paring Romel, nang hihinayang sa napakalaking pondo na ibinubuhos natin sa bawat opisina ng 24 na senador. Out of the 24 senators, tanong, ilan doon ang kapakipakinabang? Di ba? Halimbawa, yung mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan, sorry to say, sorry for the term, na kung nagpapaimbestiga kuno, nagpaimbestiga ng ganito. Yang si Senator ba to? Pinaimbestigahan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa akusasyon na involved sa illegal drugs. Di ba? Ano nangyari? Iprinisinta pa nila doon sino yung dating PDEA agent daw? Jerome Morales ba ang pangalan nun? Prinisinta nila doon, na testigo daw nila. Tanungin mo, nasaan yung committee report? Si Senador Robin Padilla nag-ikot sa buong Pilipinas. Sabi niya, nagpahiring-hiring pa tungkol sa constitutional amendment. Ayun, na ibalik na naman sa kanya. Tanong, nasaan yung kanyang committee report? Yung ibang senador dyan, sinusustentuhan ng nakapanghinayang. Yung ibang senador, tahimik lang pero meron silang committee report. Yung mga kinakantsawan nyo na walang kaalam-alam sa batas, pero may batas na naipasa. Alam nyo na kung sino yung mga yun. Kaya totoo, parang Raymond yung kasabihan na yung lata na walang laman, yun ang maingay, masakit sa tenga. Ayan. Pag, maingay. Pag, maingay. Pero pag tinignan mo, walang laman. Pero pag ang lata ay pinuno mo, lagyan mo kahit batingawin mo ng batingaw, walang tulog. Hindi ganun kasakit sa tenga. Kasi may laman. On the other hand, para yung isang malalim na ilog, banayad pero malalim. Pag maingay daw ang tubig, ang alingas-ngas ng tubig, hindi mo yung katakutan. Which is true naman. Kahit sa tao. Tao pa rin, Romel. At ipaalala natin, malapit na naman ang susunod na halalan. Less than 3 years na lang, baka nakakalimutan natin. Paulit-ulit tayo. Maraming re-electionist dyan. Sana matuto na tayo ng eleksyon. Ayun naman, dapat, nakita naman natin yung resulta in the past. Medyo may kunting pagbabago. Mag-improve. Sana medyo tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Tayo, ang sinasabi ko lang on record, na kasi ang daming mga nagpapa-imbestiga, ganito, ganon. Wala namang resulta. At alam mo ho sa Senado, ang ultimate result kasi ng isang investigation ay yung committee report. Yun yung laging sinasabi ni Senator Ping Lacson nitong sa flood control niya. Ayaw niyong pumirma sa committee report ko. O eto na, chairman's progress report. Ayun, pinadala na niya sa ombudsman at saka sa department. Ganun dapat na kumbaga, pag inumpisa mong imbestigahan, tapusin mo. Tapusin dapat mo. may conclusion. May committee report. Yes. Kung ano yung mga batas na dapat baguhin at doon sa dulo at kung sino-sino yung mga dapat parusahan. Gaya niyan, paring Romel, mag-iimbestiga sila tungkol sa nangyari sa kanila. Yung last week, itong gulo. May inaasahan ba tayo dyan na magiging ultimately irerekomenda na maparusahan? Kaya sabi, ito pinangunahan na ni Senator Ping Lacson, sabi niya, yung criminal aspect ipaubayan na natin sa mga law enforcement agencies, NBI at saka PNP. Pero doon sa administrative side, ano yung mga dapat baguhing sistema, yun lang ating tingnan. Nasa bakuran natin yan. Kasi ang sagwang tignan, sabi niya na kami ang mag-iimbestiga sa amin. Ayan. Sana ganun ang mangyari. Kaya lahat, ito kung minsan, kaya nasa atin ng timbangin itong mga, kasi kahit naman sa personal na buhay makikita mo naman kumbaga sayang kasi
Huwag lang tayong tumutok kay isang senador. Senator Bato, Senator Padilla, or sino pa yung iba dyan. Tingnan natin as a whole. Kasi baka naman meron tayong hindi rin nakikita na mga... Pero siyempre, kung sino, ang punto lang natin lagi is kung sino yung lumabag sa batas, Yun ang dapat managot. humarap. Dapat humarap. At saka bumalik ako doon sa una kong binanggit. Bawas-bawasan yung... Kung nakapwesto ka, akala mo... Wala ito, nang katapusan. mapalokal kasi kung minsan, paring Romel, meron tayong experience din di ba? Na kung minsan, naupo na kahit sa barangay pa lang hindi lang si kapitan ang siga, pati ka mag-anak. Ayun. Sa municipal, ganun din. Hindi lang si mayor ang maaskad. Pati yung Howie Boys. Pati yung mga Howie Boys, mas mayabang pa kaysa kay mayor. Sa probinsya, ganun din. Sa governor. Lalo sa probinsya. Sa congressman. Medyo bawasan natin yung ganun kasi temporary lahat ito At lahat may katapusan. At lahat, sabi nga, lahat ng pang-aabuso. Lahat nung totoo naman, di ba? Huwag niyong sabihin na, kami ngayon ang siga. Ano ngayon? Bukas, di mo alam kung anong mangyayari. Baka biglang nagbago ang ihip ng sabi hangin. nga ni dating Pangulong R.P. Estrada weather yan tama naman, di ba? Kaya ito, lesson ito sa atin. At saka huwag kayong, sabi nga natin, don't wish for anything, especially yung masama sa kapwa. Wala yun. Kita nyo, bumabalik. ang bilis ng karma at ang sabi nga ng mga bata, ang karma daw ngayon ay digital na. digital na. Pilipinas, 5:29 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Pilipinas, alas 5:35 na ng umaga. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng minimum access volume para sa pork imports sa ilalim ng Executive Order number 116 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Precto. Itinaas ang access ng pork imports mula 54,210 metric tons hanggang 204,210 metric tons ngayong taon. Ayon sa Malacanang, ginawang hakbang dahil sa patuloy na pagkalat ng African Swine Fever o ASF na nagdudulot ng malaking pagbaba sa swine inventory ng bansa at kakulangan sa supply ng baboy na siyang nagtutulak sa mas mataas na presyo ng karne. Sa oras na alas 5:36 ng umaga, makibalita tayo. Kumusta kasi ang lagay ng panahon? Yung heat index natin. DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, balitaan tayo ni Miss Veronica Torres. Miss Veronica, welcome sa DZRH once again. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga may minomonitor pa rin tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Yung kanyang trafo extension ang nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Mindanao, Central Visayas,
Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Kaya ingat sa mga inuulan dahil sa mga tsansa ng mga pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Pag meron tayong mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Currently nga, may isa pa tayong minomonitor na low pressure area. Ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay posibleng pumasok ng ating PAR at mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakikita nga rin natin na ito ay posible na lumapit din sa landmass ng ating bansa. Pero hindi naman natin siya nakikitang magla-landfall. At para naman sa update sa heat index, inaasahan na heat index ngayon sa Metro Manila ay 42 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas na tinatayangan natin ay posibleng umabot sa 45 degrees Celsius sa may San Jose Occidental, Mindoro. At yan nga muna ang pinakahuli. Miss Veronica, yes po. Yung LPA na malapit sa Gensan, ano ba ito? Nakikita nyo ba na posibleng nag-develop into a bagyo? So ngayon naman po, unlikely po ito or napakababa ng tsansa in the next 24 to 48 hours. Pero mababa pa rin naman po yung kanyang chance. Pero may idudulot ng mga ulan doon sa area. Opo, yung kanyang trafo extension ay nagpapaulan na nga po sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas. Ayun, so yun pala yung ulan na naranasan ngayon doon sa area na yun. Alright, pero dito sa Metro Manila and nearby area, expect din na may mga pag-ulan? Yes po, lalo na mga chance po ng mga thunderstorm ay inaasahan natin, lalo na tuwing hapon hanggang sa gabi. Alright. Maraming salamat, Miss Veronica, at magandang umaga dyan sa Pag-asa. You're welcome. Good morning. Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Pilipinas, 4:39 ng umaga. Target ng National Food Authority na magdagdag ng milling facilities para mapanatiling stable ang supply ng murang bigas. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sa ilalim ng Benteng Bigas Program ay direktang bumibili ang pamahalaan ng palay mula sa mga magsasaka at pinoproseso ito para sa commercial consumption na ibinebenta sa publiko na halagang 20 pesos kada kilo. Git ni Lacson, sa ngayon ay meron ng 11,000 na Benteng Bigas stores sa buong bansa, ngunit nais itong gawing pang triple ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nangangulugan na kailangan din ng karagdagang mga milling services para sa mas mabilis na paglalabas ng bigas. Bagamat hindi idinitalye pa, sinabi ni Lacson na ilalagay ang mga bagong milling facility sa lalawigan ng Aurora. Sa ngayon ay nakapag-procure na ang NFA ng nasa 25,000 metriko tonelada ng palay mula sa mga lokal na magsasaka para sa buwan ng Abril at Mayo upang matiyak na merong sapat na buffer stock. Itinanggi ng ilang kaanak ng mga nawawalan sa Bungero na sila umano ang humiling na makipagpulong sa abogado ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Maria Teresa Japag, misis ng isa sa mga nawawalan sa Bungero na si Nerio Antecristo, si Attorney Caroline Cruz ang nag-imbita sa kanila sa isang pulong noong April at nagalok ng pera kapalit ng hindi pagdalo sa mga pagdinig ng kaso. Itinanggi din ni Diane Loyola, live-in partner naman ng biktimang si Ferdinand Dizon, na siya ang unang kumontak sa kampo ni Cruz. Dagdag niya, inalok umano siya ng 40,000 pesos kada buwan kapalit ng hindi pagharap sa hearing. Pinaimbestigahan ng grupo ng mga health workers ang pagpunta sa Switzerland. Wow! Ng ilang opisyal ng Department of Health para dumalo sa 78 World Health Assembly mula May 15 hanggang 25, 2026. Ito'y dahil sa 5.2 milyong pisong gastos na sagot umano ng gobyerno para sa 14 na delegado na kasama ni Health Secretary Ted Herbosa, kahit na wala naman anilang malinaw na papel sa mismong pagpupulong. Kabilang sa ipinadala sa naturang biyahe sina Health Secretary Ted Herbosa, Yusek Gloria Balboa, Assistant Secretary Maylene Beltran, Assistant Secretary Maria Cristina May Marasigan, Yusek Albert Francis Domingo at iba pang mga doktor. Batay sa dokumento ng DOH, kabilang sa binayaran ng gobyerno ang airfare,
pre-departure expenses at pocket money ng naturang mga opisyal. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinwestiyon ng grupo ng mga health workers ang overseas travel ni Herbosa at maging ang Senado kinwestiyon na rin ang sunod-sunod na biyahe nito na umaabot nila sa 20 foreign trips kada taon mula ng maupong kalihim ng DOH. Ginawa ng health workers group ang pagkondena sa magastos na pagbiyahe sa gitna ng reklamong kakulangan ng gamot, bakuna, hospital beds at maayos na serbisyong medikal sa bansa. Itinanggi ng Department of Interior and Local Government ang kumakalat na alegasyon online na may inilaan naman ng food at transportation allowances para sa mga staff sa tanggapan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sa ipinalabas na pahayag, sinabi ng DILG na walang aprobado o nakalaang budget para sa umano'y allowances ng Office of the Secretary. Hindi naman agad nagbigay ng karagdagang detalye ang ahensya tungkol sa pinagmula ng alegasyon na kumakalat sa social media at online platforms. Ayon sa DILG, nagsasagawa na sila ngayon ng investigasyon tungkol sa naturang impormasyon. Pilipinas, ang oras natin, 5:43 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano, hindi ako. I really am so against
ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Pilipinas, ang oras 5:58 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ika-20 Justice Zone sa Pilipinas inilunsad sa San Fernando, La Union. Balitaan tayo ni Tina Nolasco. Tina, magandang umaga. Magandang umaga lang kay Raymond at Romel. Opisyal na nga binuksan ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC ang pinakabagong Justice Zone sa La Union na nagsisilbing ika-20 Justice Zone sa buong bansa. Pangunahing programa ito ng JSCC na makapagtayo ng Justice Zone na naglalayong mapabuti ang koordinasyon ng mga local justice sector, wakasan ang pagkaantala at kawalan ng sistema sa paghawak ng mga kasong kriminal at palakasin ang proseso mula sa pagsasampa ng reklamo, case build-up, pag-uusig, paghatol hanggang sa mga post-judgment proceeding. Layunin din itong sa halip na magganya-kanya ang bawat ahensya sa loob ng isang justice sector, nag-uusap at nagtutulungan na ang 5 pillars ng criminal justice system. Ayon kay Chief Justice Alexander Desmundo, simbolo ang ika-20 justice zone sa bansa ng mas maayos na pagtutulungan ng 5 pillars ng criminal justice system, kabilang ang law enforcement, prosecution, mga korte, correctional agencies at komunidad. Matatagpuan ang iba pang justice zone sa bansa sa Quezon City, Cebu, Davao, Angeles City, Pampanga, Bacolod, Naga, Calamba, Laguna, Sabalang, Bataan, sa Baguio at itong ang pinakahuli, itong sa San Fernando, La Union. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na ni-nominate ni Manila Mayor Isko Moreno ang veteranong DZRH reporter na si Boy Gonzales para sa posthumous o para sa paggawad ng posthumous award. Kasunod ito ng ginawa pakipagpulong ni Yorme kahapon sa Manila City Hall Press Club. Ayon kay Yorme Isko, siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestigyosong parangal na ginagawad sa napapanging Manileño o personalidad na pumanaw na ngunit nag-iwan ng malaking kontribusyon sa syudad at sa buong bansa. Pinaigting naman ng Philippine National Police ang kampanya kontra illegal na tobacco trade matapos lumabas sa isang regional study na tinatayang 141 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno sa nakalipas na 2 taon dahil sa illegal na bentahan ng tobacco products. Batay sa pag-aaral ng EU-ASEAN Business Council at Euromonitor International, ikatlo ang Pilipinas sa may pinakamalaking revenue losses sa 6 na bansa sa Southeast Asia. Lumabas din sa pag-aaral na 25% ng tobacco market sa bansa ay mula sa illegal na benta ng sigarilyo, mas mataas kaysa 16% sa ASEAN coverage o ASEAN average. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., 4 na bilyong pisong halaga na ng illegal na sigarilyo ang nasamsam sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nanawagan naman ang PNP ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Department of Justice at mga LGU para mapalakas ang intelligence sharing at border monitoring laban sa smuggling at illegal tobacco trade. Nagbabala ang MMDA laban sa mga magtatangka magtapon ng basura sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi lamang traffic violators ang inuhuli ng kanilang no-contact apprehension policy, kundi maging ang mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar.
Git ni Torre, kinukunan ng litrato sa pamagitan ng kanilang CCTV cameras at pinadadala ng notice of violation sa mismong address ng bahay ang sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Ang mga mahuhuli ay pagbabayarin ng multang 500 pesos hanggang 3,000 pesos depende sa ipinatutupad na lokal na ordinansa at maaaring obligahing magsagawa ng community services. Binaril at napatay ang isang radio broadcaster malapit sa barangay hall ng Fort Piquet sa Malidigaw Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kilala ang biktima na si Nestor Micator, 56 anyos, na tinarget sa ulo ng dalawang lalaking sakay na motorsiklo. Batay sa investigasyon, angkas ng biktima ang kanyang misis na kanyang motorsiklo at pauwi na sana matapos bumili ng pagkain sa poblasyon area sa Piquet nang mangyari ang krimen. Isinugod pa si Micator sa ospital ngunit hindi na umabot pa ng buhay habang ligtas naman ang kanyang asawa. Inimbestiga na ng mga otoridad ang mga sospek at kung may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang media ang pagpatay sa kanya o posibleng politically related dahil nagtatrabaho din bilang miyembro ng Barangay Peace Council si Micator. Kinundi na naman ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpaslang kay Micator na isang news anchor at komentarista ng The Empire Radio sa Piquet, Cotabato. Patay ang isang 65 taong gulang na magsasaka habang nakapila sa payout ng emergency cash transfer o ayuda para sa mga corn farmers sa Provincial Capital Gymnasium ng Tuguegarao City sa Cagayan. Kilala ang biktima na si Wilson Corpuz ng barangay Angkiray, Amulong, Cagayan. Kabilang siya sa higit na 31,000 magsasakang benepisyaryo ng 10,125 pesos na ayuda mula sa pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng tagtuyot. Batay sa investigasyon, nakapila si Corpuz kasama ang nasa 176 na iba pang benepisyaryo na bigla itong mawalan ng malay at bumagsak. Isinugod sa ospital ngunit idineklara ding dead on arrival ang naturang magsasaka. Sa paunang ulat, cardiac arrest ang sanhi ng kanyang ikinamatay na nagpapalala pa dahil nasa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan nang mangyari ang insidente. Sa balitang sports, makakaharap ni Pinay tennis star Alex Yela si American star Iva Jovic sa unang round ng French Open na magsisimula na sa Lunes, May 25. Itong maging kauna-una ang pagharap ng dalawa sa WTA Pro Tour. Sa ngayon ay nasa world rank number 17 si Jovic, dala ang 21 panalo at 10 talo nitong record. Matatandang dati nang nagsanib puwersa ang dalawa sa doubles ng ASB Classic nito lamang taon kung saan umabot sila sa semifinals. At sa balitang showbiz, inanunsyo na ng K-pop group na BTS ang petsa at presyo ng tickets para sa nakatakda nilang pagtanggal sa Pilipinas bilang bahagi ng kailang arirang concert. Ayon sa organizer, gaganapin ito sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa March 13 at 14 ng susunod na taon. Ang halaga ng tickets ay naglalaro sa 7,500 hanggang 25,000 pesos depende sa mapipiling pwesto. Samantala, limitado lamang sa 2 tickets sa maaaring bilhin ng bawat account at maximum na 6 na tickets kada show. Ay, magandang umaga ho kay Congressman Ador Plato dyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Kay Ka-Girly Plato, ma'am, magandang umaga po at kay dating Mayor Yoyoy Plato ng bayan ng Santa Maria. Santa Maria, Angat at Norsagaray. At syempre, Doc Zenny Mendoza, good morning ho dyan sa Talisay, Batangas. Ay hindi makakalimutan ni Francisco Waco. Sa katunayan, meron pa siyang mensahe kay Strawberry Lopez. Ang mensahe niya kay Strawberry Lopez. So Strawberry, makinig ka, sabi ni Francisco Waco. Kahit daw na tumanda ka, ang importante, ikaw pa rin ang baby niya. Aba, talaga naman klase, Ang sweet naman ni Francisco Waco.
Good morning ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ang inyong mga nakasama ngayong araw ho ng Sabado. Ako ho si Raymond Dadpaas. At Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, susunod na ang balatuntunang advokasya niya na Kuya Bong Ariola ng PCSO at si Tina Nolasco. 3 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.